Hello guys! Magandang araw po dyan sa lahat guys. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Kung gusto niyo po ng mga kabakbakan nun guys, sali lang po sa Team Power Flowers. Mga legit backer po yan guys. Hello dyan sa mga hanat at mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Kamusta po kayong lahat? I hope po okay lang po kayo. Panibagong araw na naman po, panibagong pagsubok sa ating buhay. Alright guys, huwag na natin tagalin pa ang ating kwento. Ang kwento ng asawa kong mayaman. Dahil dito, medyo naging awkward si Uncle Wu, ngunit dahil sa reputasyon ni Yan Ruizu, nanatili siyang cool. Magsimula na tayong kumain. Baka lumamig ang pagkain. Mabilis na nagtaas ng baso ng alak ang katabi niya para pakalmayin ang sitwasyon. Ang kapaligiran ay maayos at mapayapa. Ngunit ang ekspresyon ni Uncle Wu ay hindi malapit sa kaaya-aya. Nang makita ito, itinaas ni Chin Yu ang kanyang baso at nag-alok ng toast sa lalaki. Tito Wu, baka nagkamali ako. Mangyaring huwag masaktan. Napatingin si Uncle Wu kay Chin Yu na may ungol at ibinaling ang ulo sa gilid. Labis na napahiya si Chin Yu sa kanyang wine glass na naiwan sa hangin. Wala siyang choice kundi bawiin ang kamay niya. Hindi na kailangang magalit, nakangiting sabi ni Yan Ruizu. Lumapit siya kay Chin Yu. Sa kanila, ordinaryong tao ka lang, pero para sa akin. Igagalang kanila, sa ibabaw lang yan. Kung gusto mong makuha ang respeto ng iba, patunayan mo ang iyong sarili sa kanila, sabi ni Yan Ruizu sabay kindat. Nang makasalubong niya ang mga tingin ni Yan Ruizu, naramdaman kaagad ni Chin Yu na walang hadlang na makakapigil sa kanya. Tinangon niya ang kanyang ulo ng determinado at sinabing, "Talagang patutunayan ko sa kanila na tama ang iyong pinili. Naniniwala ako sa iyo." Ang titig ni Yan Ruizu ay nagparamdam kay Chin Yu. "Yan, Miss Yan." Ang hamarang kay Chin Yu ay sina Zhao Gang at Su Yan, na biglang dumating dala ang kanilang mga baso ng alak. Nag-aatubili si Zhao Gang na isama ang tulala na si Su Yan. Ngunit kung hindi siya dumating para humingi ng tawad, ang pagpapatawad ay halos imposible. Seryosong ipinaliwanag ni Zhao Gang ang mga pusta kay Su Yan bago kumagat ng bala at sumabay sa kanya. Habang tinitingnan niya ang mag-asawa, hindi mapigilan ni Yan Ruizu na mapangiti sa kasiyahan. Si Zhao Gang ay may nerbiyos na nakasulat sa buong mukha niya, at ang kanyang kamay ay nanginginig pa habang hawak niya ang baso ng alak. Alam niya na ang babaeng nasa harapan niya ay maaaring magdesisyon sa kapalaran ng pamilya Zhao sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay. "Yan, Miss Yan, I was ignorant to have offended you. Sana mapatawad mo ako," sabi ni Zhao Gang sa nanginginig na boses. Hinatak niya ng malakas ang kamay ni Su Yan. Kahit ayaw ni Su Yan, humingi siya ng tawad at sinabing, "Miss Yan, tama ba? Isang salita ng pag-iingat. Paano ka mahuhulog sa isang taong tulad ni Chin Yu? Isa siyang total loser na walang magawa kundi magtiklop ng labada at magluto." Ang salitang loser ay isang papuri pagdating sa mga katulad niya. Matapos marinig ang mga salita ni Su Yan, naramdaman ni Zhao Gang ang pagod na pagod sa kanya. Iniisip niya kung paano nagkakaroon ng ganitong katanga sa mundo. Biglang tumayo si Yan Ruizu. Nakangiti siyang tumingin kay Su Yan at sinabi sa isang palakaibigang paraan, "Ano ang sinabi mo?" Si Su Yan ay wala pa ring kahihiyan, at nagpatuloy siya sa pagsasabi. "Sinabi ko na si Chin Yu ay isang sampal." Bago matapos ni Su Yan ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Yan Ruizu sa buong mukha. Agad na namula ang mukha ni Su Yan at isang malinaw na marka ng sampal ang makikita sa kanyang pisngi. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang husgahan siya?" sabi ni Yan Ruizu sa malamig na tono ng boses. Tinakpan ni Su Yan ang kanyang mukha, hindi siya makapaniwala sa nangyayari. "Ikaw, sinampal mo ako." Nakaramdam ng hinanakit at galit si Su Yan sa parehong oras. Agad niyang sinulyapan si Zhao Gang at galit na sinabi, "Honey, sinaktan niya ako. Kailangan mong maghiganti para sa akin. Like HLL maghihiganti ako sa'yo." Itinaas ni Zhao Gang ang kanyang kamay at sinampal din si Su Yan sa mukha. Ang sampal na ito ay napakalakas na ikinagulat ni Su Yan, na nakatayo doon na may tulalang ekspresyon sa kanyang mukha. "Tanga ka, tumahimik ka. O puputulan ko ang bibig mo." Kinagat ni Zhao Gang ang kanyang mga ngipin, nakaramdam ng matinding pagnanasa na paghiwalayin si Su Yan. Pagkatapos,
Direktang lumuhad si Zhao Gang sa harap ni Yan Ruizu at sinabi sa nanginginig na boses, Yan. Miss Yan, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Napangiti si Yan Ruizu habang ginulo ang kanyang buhok at walang pakialam na sinabi. Ako ba ang dapat mong ihingi ng tawad? Malinaw ang implikasyon ng pahayag na ito, ang taong dapat nilang humingi ng tawad ay si Qin Yu. Kinagat ni Zhao Gang ang kanyang mga ngipin habang hawak niya ang kanyang baso ng alak at nahihiyang sinabi, Qin Yu, I'm sorry. I'm sorry. Hindi ako dapat kumilos sa ganoong karahasan. Maibabalik ko agad si Suyan sa iyo kung gusto mo. Nakaramdam ng kaunting sakit si Qin Yu sa kanyang tiyan nang makita niya ang kasuklam-suklam na anyo ni Suyan. He said with a grim expression. Hindi naman kailangan. Maaari mong itago ang basura tulad niya para sa iyong sarili. At hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Hindi ako nagbibiro tungkol sa mga walang kwentang taong tulad mo, malamig na sabi ni Qin Yu. Nang marinig niya ang mga salitang ito, isang bakas ng galit ang bumungad sa mukha ni Suyan. Namula siya sa kahihiyan. Hindi siya makapaniwala na si Qin Yu, na sumuso sa kanya ilang araw na ang nakalipas, ay labis na hinamak siya ngayon. Si Qin Yu ay halatang sip-sip para sa kanya. Babalik siya kaagad kapag tinawag siya nito. Ano ang nangyari? Nataranta si Suyan. Salamat, salamat. Nanunumpa ako na hindi kita iistorbohin sa hinaharap. Si Zhao Gang ay yumuyuko ng husto at tuwang-tuwa. Pagkatapos noon, kinaladkad niya si Suyan at umalis. Pagkaalis nila, nagpahayag ng pagtataka si Yan Ruizu at sinabing, pakakawalan mo ba sila ng ganoon lang? Tumingin si Qin Yu sa direksyon ni Suyan na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, hindi. Maghihiganti ako sa sarili kong paraan. Alam na alam ni Qin Yu na mapapawi ni Yan Ruizu sina Zhao Gang at Suyan kapag sinabi niya. Ngunit hindi iyon gusto ni Qin Yu. Gusto niyang pagsisihan ni Suyan ang sarili niya. Natapos ang piging sa ganap na 4:00 ng hapon. Naghiwa-hiwalay ang mga tao. At ang tanging tao na natitira sa malaking manor ng pamilya Yan ay si Uncle Wu. Si Uncle Wu, Yan Ruizu at Qin Yu ay nakaupo sa isang mesa na humihigop ng tsaa. Nakangiting tanong ni Uncle Wu. Ruizu, kumusta si Old Mr. Yan? Ngumiti si Yan Ruizu at sinabing, salamat sa iyo, nasa mabuting kalusugan siya. Bamantong hininga si Tio Wu at sinabing, ibig kong bisitahin siya. Ngunit wala akong panahon para gawin iyon. Habang nag-uusap ang dalawa, nag-alala si Qin Yu. Nakita niyang kumalat ang itim na gas sa puso ni Uncle Wu. Tito Wu, wala ka ba talagang nararamdamang discomfort? Hindi naiwasang magtanong ni Qin Yu. Nang marinig niya ito, agad na nagdilim ang maliwanag na ekspresyon ni Uncle Wu. Hindi ka ba napapagod na sabihin ang parehong bagay? Galit na saway ni Uncle Wu. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig ngunit mapait lamang nang umiti. Alam niya na anuman ang sinabi niya, hinding-hindi makumbinsi si Uncle Wu. Kaya naman, bamantong hininga si Qin Yu at sinabing, Uncle Wu. Mas mabuting manatili ka sa Jiangcheng sa mga susunod na araw. Kung may mangyari, pwede kang lumapit sa akin. Malamig nang umisi si Uncle Wu habang sinasabi. Sa palagay ko ay hindi ko kailangan ng anumang bagay mula sa isang tulad mo. Nang marinig ito ni Qin Yu, tumahimik siya. Nagpaalam siya kay Yan Ruizu at umalis sa manor ng pamilya Yan. Habang nakatitig siya sa papaalis na figure ni Qin Yu, nag-isip sandali si Yan Ruizu. Maya-maya, isang medyo makahulugang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Uncle Wu, iminumungkahi ko na makinig ka sa payo ni Qin Yu, sabi ni Yan Ruizu habang binuhusan niya si Uncle Wu ng isang tasa ng tsaa. Kahit na hindi gusto ni Uncle Wu si Qin Yu. Ipinakita niya ang paggalang sa mukha ng pamilya Yan. Ngumisi si Uncle Wu at sinabing, okay, makikinig ako sa iyo sa pagkakataong ito. Pagkatapos niyang umalis sa manor ng pamilyang Yan, si Qin Yu ay nagtungo sa tahanan ng pamilyang Su. Babalik siya dahil naghahanda siya ng gamot para kay Old Mr. Su nitong mga nakaraang araw. Ang gamot ay tinawag na Soul Nourishment Pill. Kahit na hindi nito kayang buhayin ang mga patay, maaari nitong pahabain ang buhay ng isang tao. Si Qin Yu ay isang taong nakikilala sa pagitan ng pasasalamat at mga karaingan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang sino mang naging mabait sa kanya. Ito ang magiging kabayaran ko para sa pangangalaga ni Old Mr. Su sa mga nakaraang taon. Mula ngayon,
Hindi na ako magkakaroon ng anumang kaugnayan sa pamilyang Su. Lihim na nag-isip si Chin Yu. Sa sandaling iyon, ang pamilya Su ay nasa kalagitnaan ng pagdiriwang. Si Sun Yumei ay nakatayo sa pintuan habang hinihintay ang pagbabalik ni Zhao Gang. Bakit hindi pa siya bumabalik? Gabi na. At hindi maiwasan ni Sun Yumei na mag-alala habang nakatayo siya sa pasukan. Bakit ka nagmamadali? Nagtatrabaho siya sa pamilya yan. Kailangang pumunta ni Zhao Gang sa kumpanya para ayusin ang mga bagay-bagay. Si Su Wen, ang ama ni Su Yan, ay tumawa. Totoo yan. Tumango si Sun Yumei. Pumasok si Chin Yu mula sa di kalayuan. Sa sandaling makita nila si Chin Yu, nanlaki ang mga mata ni na Sun Yumei at Su Wen. Anong ginagawa mo dito? Isang hakbang pasulong si Sun Yumei at hinaranggan ang daan ni Chin Yu. Magwala, sinasabi ko sa iyo. Ang pamilyang Su ay wala sa iyong liga ngayon. Sigaw din ni Su Wen. Tama, miyembro na ngayon ng pamilya yan si Su Yan. Umalis ka dito, ngumuso si Sun Yumei. Alright guys, natapos na naman po yung bago nating kabanata guys. I hope po nag-enjoy pa kayo sa pakikinig niyo guys. Sana po patuloy niyo pa po akong suportahan guys. Shoutout po dyan sa mga friends ko po. Thank you so much po and sa mga followers. Maraming salamat po talaga mga Lodis. I hope po na mag-iingat kayo lagi and stay blessed po. Once again, ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. See ya guys. Bye-bye.